Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna discuss today, mga kapatid, is how God judges and rewards our work. What the Holy Bible says about how God judges and rewards our work. Inumpisahan natin yung ating kwentuhan, yung pag-uusap natin sa pagiging masipag. At sa pagiging masipag, marami tayong pagdadaanan na pagsubok sa buhay. Becoming a diligent person, we will face such trials and challenges in life that will really hinders us to continue being diligent o yung magiging pasipag natin. Na somehow natutunan natin, mga kapatid, na yung mga tao na hindi natin pwede bastang husgahan kung bakit nagkaganon, kung bakit nakikita nating parang walang pagsisikap sa buhay, probably or somehow may bumagsak sa kanyang isang malaking planeta ng problema na sumira ng lahat ng motivation, ng inspiration niya sa buhay. However, natutunan din natin the courage that David had when he faced the biggest giant in the life of the Israelites, si Goliath. And he was able to defeat Goliath through his faith in God. Natatandaan natin, lagi ko to sinasabi, na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, nakikita niya. Kahit na simpleng detalye na ginagawa natin, sinasabi natin, if we glorify the Lord in our heart, in our life, nakikita, naririnig ng ating Panginoon Diyos yan. Kaya ngayon topic natin, ano ba sinasabi ng Biblia? What the Bible says about how God judges and rewards our work. Paano nga ba hinuhusgahan ng Panginoon Diyos yung ating mga trabaho, yung ating pagsunod, yung ginagawa natin sa Kanya? At paano niya tayo binibigyan ng reward o gantimpala? Aminin natin, ang Morning Devotion Family, mabilis dyan. Sino dito ang gusto ng maraming blessing at favor sa buhay niya? Mag-amen. Hindi masama yun eh. Hindi masamang mag-desire, humingi ng blessing sa Panginoon. Hindi masama yun, hindi in prosperity preaching. No. God wants to bless us. At sa tingin niyo ba, gusto na lang ni Lord na gumalaw na lang tayo, magtrabaho na lang tayo? Yes, we do it because of the abundance of our heart. But aminin natin lahat, nire-reward talaga ni Lord. May reward talaga kay Lord. Ang lahat ng mga masunurin, ang lahat ng mga nagtatrabaho, gumagawa para sa kanyang kapurihan or for His glory. No? O gusto ko i-acknowledge si nag-amen si Shing May Aspera Oidnem. Okay, binaligtad siguro ito, Mendio, no? Shing May Aspera Oidnem. Ayan. Thank you for joining us today, kapatid. So going back to that, may paghusga, mayroong reward ng Panginoon Diyos. Saan natin babasahin ito? The foundational verse that I want to share you today is coming from the book of Revelations, chapter 22, verse 12. Revelations 22, verse 12. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Again, Revelations 22 verse 12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Sabi niya dito, and behold, I am coming quickly. O kaya hindi natin pwede sabihin next year pa o 2 years pa o 5. Hindi natin alam. Nobody knows when He will come. Pero sabi ni Jesus Christ dito, I am coming quickly. Hindi natin alam yun, mga kapatid. Pero alam natin, quickly, parating na talaga siya. No? At lahat tayo, we will receive judgment. Yes, indeed, 101%. And what else? Reward. Gusto natin reward. Hindi ba ganito na lang Okay, simple lang Pagka alam natin may bonus, may incentive yung ginagawa natin, hindi ba mas lalo tayong na-motivate? Sa mga sales dyan,
Yung mga nasa sales and marketing, nasa sales field, hindi ba? Pagka tayo na-reach natin yung quota natin, alam natin may incentive tayo, meron tayong anong tawag doon? Komisyon. Bukod sa sweldo natin, apart from our monthly salary or 15-30 salary, meron pa tayong komisyon. Kaya sobrang nagsisipag ka kasi bakit sometimes yung pang-ipon mo, kinukuha mo sa komisyon. Yung mga ahente ganun. O yung extra na mga gusto natin sa buhay, nakukuha natin sa komisyon natin, bukod pa rin sa sahod natin. At eto pa, mga magulang, isa ito sa mga pang-motivate natin sa mga anak natin, anak, mag-aral ka mabuti. Pag nakagraduate ka, ibibili ko yung gusto mong this and that. Di mo mas lalong na-motivate, hindi sa sinusuhulan natin sila. But bilang magulang, gusto natin, pag binibigyan natin ng reward yung anak natin, natutuwa sila. At sometimes, we use that as a motivational tool para mas lalo silang magsikap sa buhay. Para mas lalo silang ma-determine, ma-motivate sila kasi pag natapos ko ito, yung business namin, ipapartner na ako ng daddy ko. Kaya kailangan pagbutihan ko ito kasi para din sa akin ito, para sa kinabukasan ko ito. Same thing with our Lord. Same thing din sa ating Panginoon Diyos. He will judge and He will reward us. Though we consider the Apostle Paul the greatest missionary, the greatest evangelist in history. Pero tatandaan ninyo, si Apostle Paul, great evangelist, greatest missionary. Pero maniniwala ba kayo na mas maraming natanggap na batikos, na sakit ng katawan, mas maraming tinanggap si Paul na lashes, mas maraming tinanggap si Paul na humiliation, insults, criticism, than honor and compliments? Totoo yan. Ilang beses ikinulong si Paul. Ilang beses binugbog si Paul. Ilang beses nilait si Paul. Ilang beses si Paul na niyapakan ang pagkatao niya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. He spent more time in jail than in mansions. But how did he continue such hardship in his life? Alam mo kung ano yung nag-motivate kay Paul? Yung reward ng Panginoon Diyos sa kanya. Yes, the life of Paul. Kung meron akong sasabihin idol ko si Paul. Pero una-una na si Jesus Christ. Pero yung hardship, pareho halos sila eh. Paano na-motivate si Paul? Tinignan niya si Jesus Christ. Paano na-motivate si Paul? Paano kinaya ni Paul lahat ng mga pasakit, lahat ng mga pahirap sa kanya, even up to the point na yung huling-huling araw niya, papatayin na siya. Ano sabi ni Paul? I have finished the race. Natapos ko ang takbuhin. At excited na ako. Di ba sabi niya, to die is gain and to live is Christ. Ang pamumuhay, ang mabuhay ay sa Panginoon. At ang kamatayan, reward yun. Yung kamatayan, graduation to another level yun, mga kapatid. Pero he was considered the greatest missionary evangelist. How much more sa ating mga pastor? Yung mga pastor na nakikinig sa atin ngayong umaga, those pastors who are listening right now, kapatid, tandaan mo ito, the more they persecute you, the more they destroy you, the more they humiliate you, the more they insult you, mas lalong lumalaki ang reward natin kay Lord. At doon ang gagaling yung anointing natin. They can humiliate you, they can insult your pagkatao, they can insult your educational background, they can insult how you speak English, they can insult your whole being, but they cannot mock your anointing. Same thing with us, mga kapatid. Paano tayo titibay? Paano tayo lalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Paano tayo titibay sa pagsunod sa ating Panginoon? Ang isipin natin, hindi nasasayang ang lahat ng ginagawa natin. Yung paggising mo ng umaga, inuna mo si Lord. Imbis na nakikinig ka ng kung ano-anong balita, inuna mo ang morning devotion.
Though there are hardships in life, but you choose to obey God. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, in the future, there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. I-memorize nyo yan. Pag nangihina kayo, basahin ninyo, i-print ninyo, idikit ninyo sa ref. Idikit ninyo sa kusina. Para pagka medyo nagdadramang bukid ka, medyo hinahama ka, nilalait ka, idikit mo yan sa table mo, sa office mo. Pagka nape-pressure ka, minamak ka, nilalait ka ng kapwa mo, ng boss mo. Ang napapakarami pong OFW na mga kapatid natin, lalo na pag nasa Middle East ka, lalaiting ka na akala mo sila ang mas magaling sa iyo. Yung mga amo na, no, ilagay mo yan eh. Ano sa Tagalog yan? Basahin natin. 2 Timoteo 4:8. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Kailan na mag-uumpisa yan? The moment you accepted the Lord Jesus Christ and you have established your relationship with Him. Tuloy natin. Nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sino ba excited na makita si Jesus Christ? Obviously, ikaw at ako, tayong lahat mga kapatid na naniniwala, sumusunod sa ating Panginoon kasi excited tayo makita siya kasi master natin siya, tatay natin siya. Ano ibibigay sa atin? Righteousness, reward. Ang hindi lang naman excited makita si Jesus Christ yung hindi naniniwala na pupunta siya sa langit. Yung walang relationship kay Jesus Christ. Yes, that's true. Pag Kristiyano ka, hindi ka takot mamatay. I am not afraid to die because the moment I close my eyes here on earth, the moment I open my eyes, I am with my Jesus Christ. That's true. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? O nag-amen si Sister Lizelle Okuda. Can I see an amen to that? Pagpikit ng mata mo dito sa lupa, kapatid. Next time you open it, kaharap mo na si Jesus. Wow, ang sarap ng pakiramdam nun. Na makikita mo na si Jesus Christ. Why would Moses live his luxurious life in the palace of Pharaoh? Bakit kaya iiwan niya? At pinagpalit niya sa disyerto? Because he considered, sa Hebrews 11:26, sabi niya, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Kaysa saan? Sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Yun ang reward. Na kay Jesus Christ ang reward. Reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Why? Because he was looking for the reward. Yun ang tunay na reward, kapatid. Serving God. It produced Moses an endless storehouse of heavenly reward. Though it meant a lifetime struggle to him, hindi naging madali ang buhay ni Moses. Hindi naging madali ang buhay ni Moses. Sa simbahan nga lang, meron lang 2, 3, 4, 5 na mareklamo sa simbahan. Sakit na sa ulo yan. Iisipin mo ilang milyon yung Israelites na reklamo kay Moses. For 40 years. Sa wilderness, walang ginawa kundi magreklamo. At kung minsan mga pinagpaplanuhan pa siyang patayin, hindi ka ba sasakit ang ulo nun? Kaya siguro sabi, sumakit na ang bangs ni Moses. But he was able to persevere. Why? Because he was looking for the reward. Every act, lahat ng ginagawa natin, every word, mga kapatid, at lahat ng ating naiisip will be credited by Christ. Bakit? 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Each will receive his own reward according to his own labor. Ano sabi ng Biblia? Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa
ayon sa kanyang paggawa. If we seek to glorify God with a diligent and humble spirit, our crowns will multiply. Wow, ang sarap naman nun, Pastor. Totoo yan, hindi ako may sabi, si Lord. If we seek to glorify God, kung uunahin lang natin na papurihan, pasalamatan, no matter what happens, sumunod sa Panginoon with a diligent, may kasipagan, may humble spirit sa pagsunod, yung ating putong ng buhay, our crowns will multiply. Pag inuna natin, hanapin, sundin, sipagan ang Panginoon Diyos, dadami ang ating reward. Pero ito naman ang kabaligtaran. If we seek only to please others, if we only seek to reap their praise, then our rewards will shrink. Nakuha nyo? Pagka inuna natin, pagsikapan natin, pagsipagan natin, mga kapatid, na purihin, pasalamatan, paglingkuran ang Diyos, ang reward daw natin lumalaki. Pero pag inuna natin i-please ang tao, at hanapin natin yung papuri ng tao sa atin, mga kapatid, yung rewards natin sa langit lumiliit. Bakit? Tinatanggap mo na yung reward mo sa tao. Pag may ginawa ka, gusto mo nababati ka, napupuri ka. Pag hindi ka napuri, magtatampo ka, magagalit ka, lalayas ka. Bakit? You are seeking the praise of people in your life, not the praise of the Lord. Pag may ginawa ka sa church, hindi ka nabati, praise the Lord, mas gusto ko yun. Kasi mas gusto ko si Lord ang mag-appreciate sa akin kesa ang tao. Yan ang isip ng Kristiyano. Kasi gusto ko lumubo, lumaki ang aking reward sa langit. Aanhin mo ang papuri at compliment ng mga tao. Bonus pa nga kung na-appreciate ka pa. Pero what matters is, in your heart, I don't care kung hindi niyo mapansin. I don't care kung hindi mo ma-appreciate kasi alam ko na-appreciate ni Lord to. Rewards are not limited to the hereafter. Whenever we follow the principles of the Scripture, we enjoy the blessings of obedience. Tignan niyo sabi ng Proverbs, Kawikaan, chapter 13, verse 13. The one who fears the commandment will be rewarded. Oh, yan ang principle ni Lord. Whenever we follow the principle of the Scriptures, we always get the reward. Sabi siguro nung iba, yung mga bashers natin, ayan, puro na naman reward. Kung ayaw mo ng reward, kapatid, pinaparinig ko na sa iyo. Kasi talagang rewarder ang ating Panginoon Diyos. That's the reality. That's the reality. Tingnan nyo sabi ha. Tingnan nyo ha. Ang humahamak sa salita, sa sarili nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ang gumagalang sa utos ay gagantimpalaan. Si Lord may sabi niyan. Ang Bible ang may sabi niyan. At kung alam kong ako yun, mag-i-amen ako. Amen. Ako yun. Bakit? I follow the principles of Scriptures. Ibig sabihin ng principles of Scriptures, sumusunod ka sa pinagagawa ng Lord sa'yo. Sumusunod ka sa gusto ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Hindi mo kinokontra si Lord. Hindi mo sinusunod yung sarili mo, but sinusunod mo yung plano ni Lord, yung will ni Lord, yung purpose ni Lord sa buhay mo. Yan ang principles of Scriptures. And the one who fears the commandment, the one who follows the principle of God will be rewarded. When Peter reminded Jesus that he had left everything behind to follow the Messiah, ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Sabi ni Peter, no? Iniwan ko lahat para sa iyo, Panginoon. Dahil I decided to follow you. Tingnan niyo yung reply ni Jesus Christ ha. Tignan ninyo ha. Okay, tingnan ninyo. Ano gusto niyo? English muna bago Tagalog? Okay. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, tandaan niyo sabi ni Peter ganito, Master, iniiwan ko ang lahat, ang negosyo ko. Because I decided to follow you. Yung kanta natin kanina, ito ang sagot ni Jesus Christ. Diba sabi niyo kanina, I have decided to follow Jesus Christ. Nung kumakanta kayo, nung dineclare niyo yan, tinype niyo sa comment section, narinig ni Lord yan na sinabi niyo. Ito ang sabi ni Jesus Christ sa atin. There is no one who has left house or wife. Luke chapter 18, 29 to 30. Okay, Luke 18, 29 to 30. There is no one who has left house or wife
or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, who will not receive many times as much at this time and in the age to come eternal life. Tagalog. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap ng lalong higit pa sa panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. E di ang liwanag ng sabi ni Lord, may reward ka na dito, may reward ka pa sa eternal life. Saan ka pa? Join na. Hindi ba saan ka pa? Walang sino man. Ibig sabihin, hindi masasayang. Pag inuna mo si Lord, pag pinprioritize mo si Lord, if you choose God above all else, there will be a reward in this time. There will be a reward in heaven. Sabi niya, who will not receive many times as much at this time. Biro mo as much. Hindi ang dami nun. Pag ang isang Kristiyano, when one Christian knows God and serves God, every product of her life will be rewarded either in this life or in heaven. Bakit? Because God watches all our ways. Tinitignan, nakikita, naririnig ng Panginoon Diyos ang lahat sa atin. And He has promised to perfectly reward us. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Biruin ninyo, if we're gonna be watchful, magiging maingat tayo sa ating pamumuhay, nabubuhay tayo ayon sa utos ng Lord. We live according to the will of God in our life. We think about how God wants us to think. We speak about how God wants us to speak and to open our lips, and that is to glorify God. Yung laging inuuna mo si Lord sa isip, sa salita at sa gawa. Yung laging ang pamilya ninyo, ang family nyo, nanay, tatay, anak, inuuna palagi si Lord. Even in your finances, inuuna mo palagi si Lord. Hindi mo kinakalimutan si Lord, inuuna mo siya palagi. Sabi niya, all those who serve the Lord Jesus Christ, all our ways He can see. Yung bang pag nagkita-kita kayong pamilya, pagising sa umaga, kakain, magpray muna ha, manalangin muna. O anak, bago umalis, magpray muna. Yung kahit magkalayo kayo, meron kayong Zoom, meron kayong video call, mga anak, Bible study time na natin ha, huwag kalimutan. Magbasa ng Bible, mag-devotion, makinig sa poging pastor sa morning devotion. Amen to that. Yung inuuna mo si Lord, you start your day right. Sabi ni Lord, nakikita ko tong anak ko na ito. Ito ang dapat na binibigyan ng reward. Colossians 3 verse 24. All those who serve the Lord Jesus Christ, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Wow. Amen and amen and amen to that. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Paano natin paglilingkuran si Lord? You support the body of Christ. Whatever gift, whatever talents, whatever God has given you, you give it to God for His glory. Binabalik mo sa Kanya. Binigyan ka ng magandang katatayuan sa buhay. Binigyan ka ng magandang posisyon sa trabaho. Gamitin mo yun to share the gospel. Gamitin mo yung influence mo to share Jesus Christ. That is how you are serving the Lord. Na every time may nakakausap ka, ine-encourage mo sila with the life of Jesus Christ. You are serving the Lord. That is your ministry. Yung mga anak mo, ine-encourage mo. Magsimba kayo. Mag-serve kayo sa church. Maging example ka. Maging living example ka na kung paano nila nakikita nagsaserve ka sa church, kung paano nila nakikita yung sipag mo sa paglilingkod sa Panginoon, it will motivate them, it will encourage them.
That's true. All of us will be rewarded on the day. On judgment of believers, Christians who seeks to please God. They lay up treasures that can never be devalued, that can never be emptied. Yung mga taong nag-iimpok, nagtatabi, nagse-savings sa langit, simple lang, serve the Lord. Serve the Lord. Ano lagi ko sinasabi sa inyo? Walang maliit na halaga. Pag galing sa puso, malaki sa paningin ng Panginoon Diyos. Does it talk about only monetary? Yes, one of it is finances, monetary. Walang maliit na oras na ibibigay ka sa Panginoon. Kung galing sa puso ang paglilingkod mo, nakikita ni Lord yan. Nakikita ni Lord, naririnig niya ang puso mo, kapatid. Yung bang magligpit ka lang ng silya sa simbahan, yung magwalis ka sa simbahan, yung mag-serve ka sa church, yung maaga kang dumarating kasi nagiging part ka ng prayer meeting muna bago itayo ang ang pananambahan, nakikita ni Lord yung puso mo. That in small ways, kahit nagluluto ka, nagpe-prepare ka ng pagkain, nag-aabot ka sa mga taong kumakain, but you doing it with all your heart, nagsaserve ka sa Panginoon, no matter kung anong edad mo. What matters is, ito ang kaya kong gawin, ibibigay ko ito sa Panginoon. Alam niyo, may pagkakaiba ang taong generous at ang taong giver. It does not talk about finances and monetary and pera, hindi. Ang pagkakaiba ng generous sa giver, yung giver nagbibigay lang pag meron. Yung generous nagbibigay kahit wala na siya. Kahit wala na siya. Hindi naman laging pera eh. Yung panahon, yung oras, yung devotion, yung commitment, yung faithfulness mo, yung dedication mo sa gawain ng Panginoon, that really matters to God. Dagdagan mo pa. Kung binless ka ni Lord financially, tinutulungan mo ang morning devotion, tumutulong ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, tumutulong ka para lalong ma-improve, tinumutulong ka sa simbahan, nagdo-donate ka, nagpe-pledge ka, because that is the abundance of your heart to serve the Lord through what? Where you are, what you can do. That is serving the Lord. At tandaan ninyo, lahat ng paglilingkod natin, nag-iipon tayo sa langit. At sino dito magpapatotoo? At the moment you serve God, na-bless ka sa buhay mo dito. Can I see an amen to that? Na the more ka nag-bless sa serve sa Panginoon, no matter how small things you serve. Ay, salamat. Nakita niyo si Quincy. Ako yan. Ilan sa atin dito, how many of us here will just be honest? Now when we decided to serve the Lord, nakita niyo yung pagbabago sa buhay ninyo. Nakita niyo yung finances niyo umayos. Nakita niyo yung health ng mahal niyo sa buhay umayos. Nakita niyo yung relationship niyo naging maayos. Nakita mo yung pamilya mo lalong lumalim. At bilang OFW, saan ka man naroon nung nag-serve ka kay Lord, overflowing ang blessing mo sa buhay, kapatid. Yan yung pangako ni Lord. Amen. Amen. Anong gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid? Do not stop. Never give up in serving the Lord. Hanggat kaya mo, kapatid, wag kang titigil. Bakit? Kasi nag-iipon ka. Nag-iipon ka ng reward galing sa Panginoon. That's the reality. That's the truth of it. Bakit hindi ako magsisipag? Hinire-reward naman ako ng Panginoon. Bakit hindi ko sisipagan ng pag-church? Bakit hindi ko sisipagan ng pagba-Bible study? Bakit hindi ko sisipagan ng pagbabasa ng Bible? Ang pagtulong sa kapwa, ang pag-support sa ministry, binabalik naman sa akin ni Lord 10 times fold. Can I see an amen? Pwede ko bang maitanong kung sino mag-amen dito nung nag-decide ka na support the ministry, tumulong sa Panginoon, mag-serve sa Lord, ibinalik sa'yo ni Lord 10 times fold yung ibinigay mo sa Kanya. Ilan dito sa atin yan? 10 times or maybe 100 times fold na binalik sa iyo ng Panginoon Diyos. Pinagaling ka niya. Miraculously. Yung kagalingan na para bang hindi mo na ina-expect.
Yung mga blessing na hindi mo na inaasahan pero dumating sa buhay mo. Wow. We serve God. We serve a living God. We serve a generous God. We serve a giver God. Kaya dapat nating maintindihan mga kapatid, hindi nalilingid. Amen kami yan. Amen po, more than 10 times pa po, sabi ni Kat, ni Casey. Sabi ni Lizelle, amen. Sabi ni Quincy, amen. Sabi ni Tita Sophie, amen. Sabi ni Bebelyn, sobra po. Nakita nyo na? Bakit kayo titigil? Why would you stop? Kung meron tayong nakikitang pagbabago, nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, I hope and pray that we have learned a very powerful, valuable lesson for us today. Huwag titigil. Kahit may hirap, kahit may sakripisyo, kapatid, we all know na hindi madali. But if we will just look on the reward of the Lord in our life, same thing with Paul, same thing with Peter, kakayanin natin. Mga kapastoran, mga pastor, mga leader ng simbahan, kahit anong gawin nila, huwag tayong titigil. We will continue to share the gospel. Ito morning devotion, honestly, alam nyo ba, hindi ganun kadali. Maraming persecution ng morning devotion. That's true. But lahat kayo alam ninyo kung paano tayo nag-strive, kung paano tayo tumayo sa morning devotion. People will say false teaching. People will say scammer daw. They can say what they can say. But I know what I'm doing. And I'm doing this for the Lord. And the reason why we're here, because we are experiencing the power of God through this morning devotion. We will never stop. We will never stop. At ang panalangin ko, pagdating ng panahon, yung susunod ng mga anniversary natin, sama-sama tayo sa langit, kapatid. Doon tayo aawit ng mahal na mahal kita, Panginoon. Magkakasama na ang morning devotion family. Doon pagandahan tayo ng sasakyan, pagandahan tayo ng mansyon dahil yun ang reward sa atin ng Panginoon Diyos. That is a motivation to us. An inspiration that we keep on holding on in serving one true God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, be inspired, be encouraged, be motivated in serving the Lord no matter where you are. You can start from where you are. Ano man ang kaya nating gawin, ibalik natin na may buong kapurihan, bringing glory and giving glory to our living God. Dahil may reward tayo sa Kanya in His perfect time. At wag na wag kakalimutan mga kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all with the love of the Lord.